Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na adventure thriller na pinamagatang One Piece. Nagsisimula ang pelikula sa 22 taon na ang nakalipas, sa daungan ng Log Town, isang lalaking nagngangalang Gold D. Roger ang nagsilbi sa kanyang sentensya sa elimination. Nakilala siya bilang hari ng mga pirata, matapos ang ilang taong paghahanap, sa wakas ay nahuli siya ni Garp, ang Vice Admiral ng Navy. Sa kabila ng pagiging isang kriminal, si Gold D. Roger ay may isang legion ng mga tagasunod. Bago siya mamatay, nagpasya siyang magbigay ng clue kung saan matatagpuan ang kanyang maalamat na kayamanan. Sa harap ng isang malaking pulutong ng mga tagahanga at mga haters, ang pirata ay nag-claim na itinago ang isang piraso sa Grand Line at ipinangako na sino man ang makakahanap nito ay magkakaroon ng katanyagan, kayamanan, at kapangyarihan. Matapos sabihin ang kanyang mga huling salita, tinanggal si Roger, at nagsimula ang Great Age of Pirates. Ang mga kalalakihan at kababaihan na puno ng pag-asa ay naglakbay sa dagat upang hanapin ang nawawalang kayamanan ng Pirate King, kabilang sa mga ito si Monkey D. Luffy, isang binata na pinangarap mahanap ang One Piece mula pa noong siya ay bata. Ang kailangan lang niya ay isang tapat na tripulante at isang barko dahil lumulubog ang kanyang bangka at hindi siya marunong lumangoy. Upang maiwasang lamunin ng karagatan, ang binata ay kailangang magtago sa loob ng isang bar aisles at dinadala ng alon hanggang sa isang bangka ay nagpasyang iligtas siya. Pagkatapos ng ilang araw sa dagat, ang kanyang bar aisles ay napunta sa gitna ng isang lugar ng digmaan sa pagitan ng dalawang barkong pirata. Ang isa sa kanila ay kay Captain Alvida, na isang takas na wanted ng Navy at may bounty na 5 milyong berry sa kanyang ulo. Matapos sirain ang sisidlan ng kaaway, inutusan ng babae ang kanyang mga tripulante na ibalik ang lahat ng mga supply barrels sa kanyang barko, at kabilang sa mga ito ang bar aisles kung saan nagtatago si Luffy. Sa kabila ng pagkamuhi sa mga pirates at lalo na kay Kapitan Alvida, napilitan si Kobe na sundin ang kanyang mga utos, kung hindi, siya ay nanganganib na itapon sa dagat. Ng gabing iyon, habang nagtatrabaho sa kulungan, nakarinig ng ingay ang binata at nadiskubreng may nanghihimasok sa barko. Nang makita siya, nagpakilala si Luffy at sinabing isa siyang pirata. Sa sandaling nakakuha siya ng barko, plano niyang tumulak sa Grand Line, na naging kilala bilang sementeryo ng barko. Sa pagtatangkang tulungan ang binata na makatakas bago magising ang kanyang kapitan, tinulungan siya ni Kobe na nakawin ang isa sa mga lifeboat. Ngunit aksidenteng nagising ni Luffy ang buong crew. Sa paniniwalang pinagtaksilan siya ni Kobe, inatake siya ni Alvida, ngunit nagawa ni Luffy na pigilan ang binata na matamaan at inalis ang mga tripulante. Sa panahon ng labanan, binaril ng isa sa mga lalaki ang mananalakay, kung saan natuklasan ng mga tripulante na ang katawan ni Luffy ay gawa sa goma. Ang kanyang kakayahang mag-inat ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang lahat ng mga pag-atake ni Alvida, at sa isang suntok, itinapon niya ang babae sa barko. Sa araw na iyon, sa wakas ay nagawa ni Kobe na maalis ang mga pirata na nakahuli sa kanya at tumungo sa Grand Line kasama si Luffy. Sa paglalakbay, tinanong ni Kobe ang kanyang bagong kaibigan tungkol sa pinagmula ng kanyang kapangyarihan, kaya nagpa siya ang binata na magkwento. Bata pa lang si Luffy, pangarap na ni Luffy na makasali sa gang ni Shanks at maglayag sa karagatan kasama ang kanyang mga tripulante. Gayunpaman, ang batang lalaki ay napakabata para maglayag at palaging sinusubukang patunayan sa kanyang kaibigan na handa siyang maging isang pirata. Sa isa sa mga pagtatangka na ito, nagdulot siya ng pinsala sa kanyang mukha, na ang peklat ay mananatili sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos matahi ang kanyang mga sugat, hinalungkat ni Luffy ang mga kayamanan na natagpuan ng mga tripulante sa kanilang huling ekspedisyon at nakahanap ng isang mahiwagang prutas. Pagkatapos kumain, pumunta ang binata sa bar kung nasaan si Shanks at ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, natuklasan ng lahat na nakakuha siya ng mga superpower. Nangyari ito dahil, nang hindi nalalaman, kumain si Luffy ng Akuma no Mi, na nagbigay sa kanya ng kakayahang iunat ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Matapos ibunyag ang kanyang sikreto, tinanong ng binata si Kobe kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay at natuklasan niya na ang pinakamalaking pangarap ng binata ay maging isang naval officer para protektahan ang mga tao. Nasasabik sa ideyang tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap, nagpasya si Luffy na baguhin ang kanyang ruta at tumulak sa pinakamalapit na base ng Navy, kaya, pati na rin ang pagpayag sa kanyang kaibigan na sumali sa isang grupo ng mga Marines. Magkakaroon din siya ng pagkakataong magnakaw ng mapa na magdadala sa kanya sa Grand Line.
Pagdating nila sa lungsod ng Shells, nagpa siya ang magpumunta sa isang restaurant para kumain bago simulan ang kanilang misyon. Doon, nakita nila ang isang eskrimador na tinatawag na Roronoa Zoro, at isang batang babae ang lumapit sa kanya upang bigyan siya ng isang plato ng onigiri. Sa sandaling iyon, aksidenteng nalaglag ni Rika ang pagkain sa Helm Epo, at galit na galit ang lalaki. Matapos matapakan ang pagkain, pinagbantaan niya ang dalaga at napukaw ang pagnanasa ni Zoro. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng dinurog na pagkain, magiliw na pinuri ng eskrimador si Rika sa kanyang talento sa kusina at inutusan si Helm Epo na kainin ang onigires na kanyang natapakan. Nang marinig ito, inilabas ng binata ang kanyang katana at inatake si Zoro, na nagawang itumba siya nang hindi man lang inaalis ang kanyang espada sa kaluban nito. Nang makita nila ang anak ni Kapitan Morgan na inaatake, sinalakay ng ibang mga opisyal ang eskrimador, ngunit ang may berdeng buhok na binata ay nagtagumpay na maalis ang mga ito nang hindi kinakailangang bumunot ng alinman sa kanyang mga espada. Sa panahon ng labanan, sinasamantala ng isang batang babae na tinatawag na Nami ang distraction para salakayin ang isang marine at kaladkarin siya sa isang taguan para nakawin niya ang kanyang uniforme. Matapos ang lahat ng kaguluhang naidulot niya, pinuntahan ni Zoro si Kapitan Morgan, na siyang namamahala sa base. Ang batang eskrimador ay nabubuhay bilang isang bounty hunter at kinuha lamang ang ulo ng isang takas upang mangolekta ng pera. Nang makilala niya ang pinakakinatatakutang mangangaso ng pirata sa East Blue, binabati siya ni Morgan sa kanyang hindi kapanipaniwalang husay sa labanan at sinabing babayaran niya ang gantimpala para sa takas na nahuli niya. Ngunit una, ang eskrimador ay kailangang magsilbi ng isang pangungusap para sa pag-atake sa isang grupo ng mga sundalo ng Navy. Kung gusto niyang makuha ang kanyang pera, si Zoro ay kailangang gumugol ng 7 araw na nakabitin sa isang patio. Kung tumanggi siyang pagsilbihan ang kanyang sentensya, hindi na siya muling makakapagtrabaho bilang bounty hunter. Kaya, nagpa siya ang binata na tanggapin ang kanyang parusa, at pinagtatawanan siya ni Helm Epo. Pagkatapos ay sinabi ni Zoro na kapag siya ay pinalaya, ang binata ay magmamakaawa na mabuhay. Kinaumagahan, isinuot ni Nami ang uniforme na ninakaw niya at pumasok sa base ng Navy para hanapin ang mapa ng Grand Line. Balak ding gawin ni Luffy at gumamit ng alternatibong daanan na magdadala sa kanya sa looban kung nasaan si Zoro. Napagtanto na ito ang eskrimador na nakipaglaban sa mga marino noong nakaraang gabi. Nagpa siya ang binata na pakawalan siya at inanyayahan siyang sumali sa kanyang grupo ng mga pirata. Gayunpaman, tinanggihan ni Zoro ang imbitasyon at inihayag na ginugol niya ang huling ilang taon ng kanyang buhay sa pangangaso ng mga pirata upang mabuhay, kaya nagpa siya si Luffy na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Habang hinahanap ang base, si Nami at kailangang labanan ang 2 marines upang maiwasang maaresto. Matapos talunin ang mga ito, itinago niya ang mga katawan ng duo at narinig niyang nahulog si Luffy sa silid. Narinig na ng binata ang buong usapan at alam niyang si Nami ay isang nanghihimasok na katulad niya, kaya't nagpa siya ang dalawa na tulungan ang isa't isa upang hindi sila tuluyang mahuli at magtungo sa opisina ni Morgan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapitan, at sinabi ni Nami na ini-escort niya ang pirata sa bilangguan. Sa ganitong paraan, inaalis nila ang axe hand, at nagawa pa ng dalaga na nakawin ang mga susi ng kanyang opisina. Samantala, hinabol ni Zoro si Helm Epo upang kunin ang kanyang espada, at sa halip na alisin siya, nagpa siya na lamang nagupitin ang buhok ng binata. Pagkatapos pumasok sa opisina ng kapitan, tinulungan ni Luffy si Nami na mahanap ang mapa. Ang problema ay na-stuck ito sa loob ng isang safe, at napagtanto ni Morgan na ang kanyang opisina ay nasira. Habang sinusubukan niyang sirain ang pinto, nagawang nakawin ng pirata ang ligtas, at pareho silang itinapon sa labas ng bintana. Pagkatapos ng pag-crash, ang pares ay inaatake ng isang grupo ng mga marines at kailangang magsama-sama upang talunin sila, habang ginagamit ni Nami ang kanyang mga tauhan para atakihin ang mga kalaban. Hinampas sila ni Luffy gamit ang kanyang mga braso at binti na goma. Sa puntong yun, lumitaw si Zoro, nabawi ng binata ang kanyang 3 espada at nagpa siyang tulungan si Luffy bilang pasasalamat sa pagpapalaya niya. Nang tuluyan na nilang maalis ang mga sundalo, lumitaw si Captain Morgan, at dapat talunin siya ng trio. Sa sandaling iyon, dumating ang ibang mga opisyal sa eksena, at sinalakay sila ni Nami habang pinaplano ni Luffy at Zoro kung paano mapupuksa si Morgan. Dahil napakalakas niya, hinugot ni Zoro ang kanyang 3 espada at nagawang i-immobilize ang kanyang kalaban.
pagkatapos ay inaatake siya ng Straw Hat gamit ang rubber leg nito, at natalo ang matanda. Matapos manalo sa labanan, kinuha ng eskrimador ang lig, at nagnakaw si Nami ng bangka upang makatakas ang grupo. Biglang lumitaw si Helm Epo at nagbanta na babarilin ang gang, ngunit nagulat ang lalaki at nawalan ng malay matapos makatanggap ng suntok mula kay Kobe. Sa sandaling iyon, nagpaalam ang binata sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na mananatili siya sa base para maging miyembro ng Navy, kaya nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakad. Nang gabing iyon, pagkatapos ng ilang oras ng pagsubok na tuklasin ang sikreto ng lig, sa wakas ay nakuha ni Nami ang kanyang mga kamay sa mahalagang mapa. Nang tila maayos na ang lahat, sinalakay ang bangka, at isang balahibo ng pulang usok ang dahilan upang mawala ng malay ang mga tripulante. Gayunpaman, bago siya mamatay, nagawa ni Luffy na lunukin ang mapa upang panatilihin itong ligtas sa loob ng kanyang sariling katawan. Paggising nila, tinatakpan na lang nila na nakulong sila sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy. Nang ito ay binuksan, napagtanto ng grupo na sila ay dinala sa isang kakaibang circle. Hindi nagtagal ay nadiskubre nila na dinala sila sa isang isla, at ang mga manunood talaga ay ang mga taong bayan na nakakulong. Pagkatapos ay lumitaw si Buggy at ipinahayag na pinaplano niyang nakawin ang mapa ng Grand Line sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, ngayong nagawa na ng mga kabataang iyon ang lahat ng pagsusumikap, mas madali na ang lahat. Nang tumanggi silang ihayag ang lokasyon ng mapa, nagpasya si Buggy na tanungin sila ng hiwalay, at si Luffy ang unang inatake. Sa harap ng buong audience, ang Straw Hat ay nakatali ang mga braso at paa, at ang sabi ng clown ay iuunat niya ito hanggang sasabihin ito sa kanya kung saan nakatago ang mapa. Nang mapansin na hindi gumagana ang kanyang plano, nagpasya si Buggy na umapela sa emosyonal na panig ni Luffy at kinuha ang isang batang lalaki upang gamitin bilang guinea pig para sa kanyang kabaliwan. Kapag napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay nasa problema, pinamamahalaan ng pirata na palayain ang kanyang sarili at inatake siya. Pagkatapos ay natuklasan ng lahat na si Buggy ay kumain din ng Akuma no Mi at may kakayahang putulin ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang pulang usok para mawala ng malay si Luffy. Nang magising siya, natuklasan ng binata na siya ay nakulong sa isang glass box na puno ng tubig dagat. Sa kabila ng pagbibigay sa kanilang mga user ng mahusay na kapangyarihan, ang Akuma no Mi ay may kawalan. Lahat ng kumakain ng prutas na ito ay nanghihina kapag nakipag-ugnayan sila sa karagatan. Kahit na alam niyang maaari siyang maalis sa tangke na iyon, tumanggi si Luffy na ibigay ang mapa sa payaso at tuluyang nalulunod. Sa sandaling iyon, may ilang alaala ang pumapasok sa isip ko. Bilang isang bata, si Luffy ay nahuli ng isang masamang pirata at dinala sa dagat. Balak ng lalaki na iwan ang binata doon para malunod, ngunit tuluyan na itong nilamon ng isang halimaw sa dagat. Si Luffy ang susunod na target, ngunit nailigtas siya ni Shanks. Nakasakay sila sa isang maliit na bangka sa gitna ng karagatan nang lumapit ang nilalang at lamunin ang braso ng lalaking pula ang buhok. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ng pirata, nakaramdam ng pananakot ang halimaw at bumalik sa kailaliman. Sa puntong ito, napagtanto ni Luffy na nilamon na ang braso ng kaibigan at nakonsensya sa nangyari. Makalipas ang ilang araw, nagsimula si Shanks at ang kanyang barkada sa isang bagong paglalakbay, at bilang isang regalo sa Palem, ibinigay niya kay Luffy ang kanyang dayami na sombrero. Mula sa sandaling iyon, ito ang naging pinakadakilang kayamanan ng binata. Habang si Luffy ay nakulong sa glass box, si Zoro ay tinanong ng isa sa mga alipores ni Buggy at ginulo si Cub Aji para makawala si Nami sa hawla at atakihin siya. Pagkatapos ay pinalaya ng dalaga ang kanyang kaibigan, at pareho silang hinahabol ang dayami na sombrero. Nang makita siyang nasa panganib, ginamit ni Nami ang kanyang mga tauhan para basagin ang salamin, at pinaalis ni Luffy ang mapa matapos itong mahuli. Hinati ni Buggy ang kanyang katawan sa 12-dosenang piraso at ginagamit ang bawat isa para atakihin sina Zoro at Nami. Nang makita niya ang ginawa ng payaso sa kanyang mga kasama, inatake siya ni Luffy ngunit natalo rin siya. Sa puntong ito, naisip niya ang pagtrap sa katawan ni Buggy sa loob ng mga crates. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagagawa niyang alisin ang bawat bahagi niya. Sa wakas, itinapon ni Luffy ang natitira sa clown sa labas ng tent at nagawang kunin ang mapa bago umalis. Pinalaya ng tatlo ang mga taga-nayon, na labis na nagpapasalamat. Ngayong nasa kanila na ang mapa, ang susunod nilang destinasyon ay ang Grand Line. Ngunit para makarating doon, kailangan nila ng barko, kaya nagpasya ang team na huminto sa Gecko Islands.
At sinisiyasat ni Nami ang lokal na seguridad upang malaman ang pinakamagandang oras para magnakaw ng bangka. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, paabutin natin ng 100 likes para sa part 2.